Sa isang maliit at tahimik na barangay, nakatira si Romel, isang binatang kilala sa kanilang paaralan bilang masipag, tahimik, at puno ng pangarap. Kahit nakapos sa buhay, hindi yun naging hadlang para mangarap siya ng mataas. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang tumulong muna sa kanyang mga magulang bago pumasok sa paaralan. Madalas siyang walang baon, ngunit hindi yun alintana sa kanya. Para kay Romel, ang edukasyon ang susi sa pagbabago ng kanilang buhay. Sa loob ng silid-aralan, kabilang siya sa isang grupo ng magkakaibigan. Sina Jan, Michael, Alex, Cynthia, at Badet. Sila ang mga estudyanteng kilala sa pagiging aktibo at may kumpiyansa sa sarili. Bagamat hindi kasing yaman ng iba, masaya si Romel kapag kasama niya ang mga ito. Madalas silang magkulitan, magkwentuhan, at mangarap patungkol sa kanilang kinabukasan. Palang araw, magiging successful din tayo, minsang sabi ni Jan habang nakatingin sa malayo. Siyempre, ako ang magiging manager sa isang malaking kumpanya, dagdag naman ni Michael na puno ng kumpiyansa. Ngumiti lamang si Romel. Sa loob-loob niya, sapat na sa kanya ang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Hindi man niya kayang makipagsabayan sa yabang ng kanyang mga kaklase. Dala niya ang isang tahimik, ngunit matibay na pangarap. Ang maiangat ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ngunit hindi laging naaayon ang buhay sa ating mga plano. Isang araw, biglang nagkasakit ang kanyang ama. Kinailangan itong huminto sa pagtatrabaho. At ang maliit nilang ipon ay mapilis na naubos dahil sa gastusin sa ospital. Ang kanyang ina naman ay nahirapan ding maghanap ng pagkakakitaan. Unti-unting bumigat ang responsibilidad na kailangang harapin ni Romel. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ng kanyang mga guro ang kanyang pagliban. Hindi na rin siya gaanong nakapagpapasa ng mga gawain. Isang hapon, tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Hawak ang kanyang mga lumang libro. Anak, Mahina ngunit mabigat na tawag ng kanyang ina. hindi na natin kaya. Alam na ni Romel ang ibig sabihin nito, kahit hindi pa tapos ang pangungusap. Parang unti-unting nadurog ang kanyang puso. Ang pangarap na matagal niyang iningatan ay tila unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa paaralan. Hindi niya nagawang magpaalam ng maayos sa kanyang mga kaklase. Unti-unti siyang nawala sa mundo na dati niyang kinakabilangan. Habang ang iba ay patuloy sa kanilang pag-aaral, si Romel ay napilitang harapin ang realidad ng buhay, ang magtrabaho upang mabuhay. Sa kanyang murang edad, dala niya ang bigat ng responsibilidad na hindi para sa isang estudyante. Ngunit sa kabila ng sakit at panghihinayang, pinili niyang maging matatag. Sa kanyang mga mata, hindi pa tapos ang laban. Kahit naputol ang kanyang pag-aaral, nananatili pa rin ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng mas magandang bukas. At kahit hindi pa niya alam kung papaano, nangako si Romel sa kanyang sarili na balang araw, babangon siyang muli at patutunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa diploma. Hindi naging madali para kay Romel ang biglaang pagtalikod sa kanyang pag-aaral. Sa unang mga linggo, matapos niyang tumigil, pakiramdam niya ay nawalan siya ng direksyon. Sa tuwing makikita niya ang mga estudyanteng nakauniforme, may kung anong kirot na sumisikip sa kanyang dibdib. Doon niya mas naramdaman kung gaano kahalaga ang pangarap na iniwan niya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Maagang naghanap si Romel ng trabaho. Sa una, naging kargador siya sa palengke. Araw-araw ay gigising siya bago sumikat ang araw upang magbuhat ng mabibigat na sako ng gulay at bigas. Sa murang edad,
Nasanay kaagad ang kanyang katawan sa hirap. Kapalit nito ang kaunting kita na sapat lamang para may pambili sila ng pagkain at gamot ng kanyang ama. "Napakabata mo pa, pero nandito ka na agad," minsang sabi ng isang matandang vendor habang pinapanood siya. Ngumiti lamang si Romel. Sanay na siya sa ganitong mga salita. Para sa kanya, hindi hadlang ang edad kung ang kapalit naman nito ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi lahat ng naririnig niya ay may halong awa. May mga pagkakataon rin na may mga taong tumatawa at nangmamaliit sa kanya. Sayang naman at hindi nakapagtapos. Napunta pa siya sa ganitong trabaho. Malamang ay hanggang dito na lang ang batang yan. Narinig niyang bulong ng ilan. Sa bawat salitang iyon, parang may matulis na bagay na tumatama sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang aksahin ang oras sa sama ng loob. Mas mahalaga sa kanya ang bawat pisong kanyang kinikita. Paglipas ng mga buwan, natuto si Romel na mag-adjust sa iba't ibang trabaho. Naging construction helper siya, tagahalo ng semento, at minsan ay tagalinis sa mga tindahan. Kahit saan may pagkakataon, sinusubukan niya. Hindi siya mapili, basta't marangal ang trabaho. Sa bawat patak ng pawis, may kasamang pagod at sakit. May mga gabing umuuwi siyang halos hindi na makalakad sa sobrang pagkapagod. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang ina na may hawak na kaunting pagkain at ang kanyang ama na unti-unting gumagaling, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Isang gabi, habang nakahiga siya sa sahig ng kanilang maliit na bahay, napatingin siya sa kisame. "Ganito na lang ba ang buhay?" bulong niya sa sarili. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang siyang maririnig. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa kanyang isipan. Napagtanto niya na hindi sapat ang magtrabaho lamang para mabuhay. Kung gusto niyang makaahon sa kahirapan, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Hindi man siya nakapagtapos, hindi ibig sabihin na wala na siyang pag-asa. "Hindi ako pwedeng manatili dito," mariin niyang sabi sa sarili. Simula noon, naging mas mapagmatsyag si Romel. Pinag-aralan niya ang galaw ng mga tao sa palengke. Kung anong produkto ang mabenta at kung papaanong kumita ang maliliit na negosyante. Unti-unti, nabuo sa kanyang isipan ng isang ideya. Isang simpleng ideya na maaaring magbago ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam kung papaano itong sisimulan. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi dito matatapos ang kanyang kwento. Sa kabila ng kawalan ng diploma, dala niya ang isang mahalagang sandata, ang kanyang sipag, tiyaga at determinasyon. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nang mabuo sa isip ni Romel ang kanyang simpleng ideya, ang magsimula ng maliit na negosyo. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, naniniwala naman siyang kaya niyang bumangon sa pamamagitan ng sariling diskarte at sipag. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ina habang kumakain sila ng payak na hapunan. "Nay, gusto ko po sanang magbenta ng pagkain sa palengke," maingat niyang sabi. Napatingin sa kanya ang kanyang ina, halatang nag-aalala. "Anak, sigurado ka ba dyan? Mahirap din yan. Paano ang puhunan?" Sandaling natahimik si Romel. Yun din ang matagal na niyang iniisip. Ngunit sa kabila ng kakulangan, hindi siya nawalan ng pag-asa. "Mag-iipon po ako. Kahit konti lang po muna," sagot niya. At doon nagsimula ang kanyang bagong laban. Sa bawat sahod na natatanggap niya sa pagiging kargador at helper, pilit siyang nagtatabi kahit maliit na halaga. Imbes na gastusin sa sarili, inuuna niya ang puhunan. Minsan, tiniis niyang hindi kumain ng maayos para lamang makapag-ipon. Pagkalipas ng ilang buwan, nakalikom siya ng sapat na pera upang makapagsimula. Bumili siya ng isang maliit na kariton at ilang sangkap, fishball, kikiam, at kwek-kwek. Simple lamang ang kanyang paninda, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso.
Sa unang araw ng kanyang pagtitinda, kabado si Romel. Maaga siyang pumuesto sa gilid ng palengke, kung saan maraming dumaraan na tao. "Fishball po, kwek-kwek kayo dyan." Mahina niyang sigaw, ngunit tila walang pumapansin sa kanya. Lumipas ang ilang oras na halos walang bumibili. Pawis na siya sa init ng araw, ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo. Unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ng takot kung papaano pag hindi ito magtagumpay. Ngunit hindi siya sumuko. Kinabukasan, bumalik siya at kinabukasan ulit. Hanggang sa isang araw, may isang batang lumapit sa kanya. "Kuya, magkano po?" Tanong nito. "3 piso lang isa," sagot ni Romel na may ngiti. Doon nagsimula ang kanyang unang benta. Mula sa isang customer, naging 2 hanggang sa dumami ng dumami. Napansin ng mga tao na malinis ang kanyang paninda at mabait siyang makitungo. Hindi siya maramot sa ngiti at pasensya. Hanggang sa unti-unting nakilala si Romel sa palengke. "Doon tayo kay Romel, masarap at sulit ang pagkain doon," sabi ng ilan niyang suki. Sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang kanyang kinikita. Hindi man kalakihan, pero sapat na ito upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagod. Ang mga araw na umuulan at halos walang bumibili. May mga pagkakataong ring nasisira ang kanyang mga paninda. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nagiging matatag. Natuto siyang mag-adjust, maghanap ng tamang pwesto, magdagdag ng paninda, at makipag-usap sa mga customer. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang kinita, napangiti siya. Hindi ito kalakihan, pero para sa kanya, napakalaking hakbang na nito. Dati, isa lamang siyang kargador na umaasa sa arawang kita. Pero ngayon, unti-unti na siyang nagkakaroon ng sariling pagkakakitaan. "Simula pa lang ito," bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang simpleng kariton, dala niya ang isang malaking pangarap, ang mapalago ang kanyang maliit na negosyo at tuluyang makaahon sa kahirapan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang pinapatunayan na kahit maliit ang simula, basta't may tiyaga at determinasyon, may pag-asa kang mararating mo ang tagumpay. Hindi na malayan ni Romel kung papaanong lumipas ang mga araw at buwan mula nang simulan niya ang kanyang maliit na negosyo. Ang dating tahimik at halos walang pumapansing kariton ay ngayon ay dinarayo na ng mga tao sa palengke. Sa bawat tawag ng "fishball, kwek-kwek," ay may kasunod ng pila ng mga suki. Dahil sa patuloy na pagdami ng bumibili, napansin ni Romel na hindi na sapat ang kanyang maliit na puhunan. Kaya naman, mas lalo pa siyang nagsumikap. Mas maaga siyang gumigising upang makapaghanda ng mas maraming paninda. At mas gabi na rin siyang umuwi dahil sa dami ng kanyang customers. "Romel, napakasipag mo talaga," sabi ng isang vendor na matagal nang nakamasid sa kanya. "Hindi na katulad ng dati. Ang dami mo ng suki ngayon." Ngunit ngumiti lamang siya rito. Sa loob-loob niya, hindi pa yun sapat. Alam niyang marami pa siyang kailangang gawin. Sa tulong ng kanyang patuloy na pag-iipon, unti-unti niyang napalawak ang kanyang paninda. Hindi na lamang fishball at kwek-kwek ang kanyang ibinibenta. Dadagdagan siya ng siomai, hotdog at iba pang paborito ng mga mamimili. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang kanyang customers. Hindi nagtagal, kinailangan na rin niyang humingi ng tulong. Isang araw, kinausap niya ang kanyang nakababatang kapatid. "Pwede mo ba akong tulungan sa pagtitinda?" Tanong niya. Agad naman itong pumayag. Naging katuwang niya ito sa pag-aasikaso ng mga customer. Sa tulong nito, naging mas mabilis ang serbisyo at mas naging maayos ang kanyang maliit na negosyo. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Wala sa simpleng kariton, nakapag-ipon si Romel ng sapat na pera upang makabili ng mas maayos na pwesto. Isang maliit na stall sa gilid ng palengke ang kanyang nakuha. Hindi man ito kalakihan, pero para kay Romel, napakalaking tagumpay na nito. Sa unang araw ng kanyang bagong pwesto,
hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko akalaing aabot ako dito, mahina niyang sabi sa sarili. Mas naging profesional ang kanyang negosyo. Nilagyan niya ito ng simpleng karatula na may nakasulat na pangalan ng kanyang tindahan. Pinanatili niya ang kalinisan at kalidad ng kanyang mga pagkain, bagay na lalong nagustuhan ng kanyang mga customer. Unti-unti, hindi na lamang mga tagapalengke ang bumibili sa kanya. May mga estudyante, empleyado, at maging dumaraan na sadyang bumabalik para tikman ang kanyang paninda. Dahil dito, mas lalo pang lumaki ang kanyang kita. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-angat, nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy niyang tinutulungan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama na ngayon tuluyan ng gumagaling. Isang gabi, habang magkakasama silang kumakain sa pagkainan, napansin ng kanyang ina ang pagbabago sa kanilang buhay. Anak, salamat sa iyo ha. May luha sa mata nitong sabi. Ngumiti si Romel. Para po ito sa atin. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang pagod ay may kapalit na saya. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, unti-unti naman niyang binuo ang sarili niyang tagumpay. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas lalo niyang pinapatunayan na ang tagumpay ay hindi lamang para sa may diploma. Ito ay para sa taong may tiyaga, sipag, at pusong hindi marunong sumuko. Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang mga araw na puno ng hirap, pawis, at sakripisyo ay tila naging bahagi na lamang ng alaala ni Romel. 10 taon nang nakalipas mula nang siya'y huminto sa pag-aaral at magsimulang bumuo ng sariling landas. Sa loob ng panahong iyon, marami nang nagbago. Ang maliit na stall na minsang pinangarap lamang niya ay ngayon ay matatagpuan na sa loob ng isang kilalang mall. Mas maayos, mas malinis, at mas kilala na ang kanyang negosyo. Hindi na lamang ito basta tindahan. Isa na itong kilalang food stall na dinarayo ng maraming tao. Nakasuot man siya ng simpleng damit, hindi na may kakaila ang kumpiyansa at katahimikan sa kanyang pagkilos. Sanay na siyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng mga tao, customer man o empleyado. Sa kabila nito, nanatili siyang mapagpakumbaba at hindi nagbago ang kanyang ugali. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, ang kanyang mga dating kaklase ay may kanya-kanya ng buhay. Si Jan ay nagtatrabaho bilang office staff sa isang kumpanya. Araw-araw siyang nakaupo sa harap ng computer, gumagawa ng reports at sumusunod sa utos ng kanyang supervisor. Si Michael naman ay naging isang sales agent. Madalas siyang nakikipag-usap sa iba't ibang kliyente. Ngunit hindi palaging maganda ang kita. Si Alex ay isa ring empleyado. Abala sa trabaho ngunit madalas ring reklamo ang pagod at kakulangan sa sahod. Si Cynthia at Badet ay parehong may trabaho rin. Ngunit tulad ng iba, hindi rin sila lubos na kontento. May diploma man sila, pero ramdam pa rin nila ang hirap ng buhay. Isang araw, napag-usapan nilang magkita-kita muli matapos ang mahabang panahon. Uy, matagal na tayong hindi nagkikita ah. Sabi ni Cynthia sa kanilang group chat. Ano kaya kung magkita-kita tayo sa mall? Agad namang pumayag ang lahat. Excited silang makitang muli ang isa't isa at magkamustahan. Sa araw ng kanilang pagkikita, isa-isa silang dumating sa isang kilalang mall. Nakasuot sila ng maayos. Tila nais na ipakita na mas may narating na sila sa buhay kesa dati. Nagkwentuhan sila patungkol sa kanilang mga trabaho, mga karanasan, at mga plano sa hinaharap. Alam nyo ba, ang hirap ng trabaho ko, reklamo ni Alex. Grabe ang pagod, tapos ang late pa ng sahod. Same here, dagdag ni Michael. Akala ko kapag nakapagtapos ka, madali na ang lahat. Habang nagtatawanan at nagkwekentuhan, napunta ang usapan sa nakaraan. Naalala niyo pa ba si Romel? Tanong ni Jan. Sandaling natahimik ang grupo. Oo, yung hindi nakapagtapos. Sagot ni Badet na may bahagyang ngiti. Sayang siya no, kung nagpatuloy lang sana siya. Sabi naman ni Cynthia. Tumango ang iba,
ngunit may halong pagmamataas sa kanilang mga mukha. Siguro hanggang ngayon, kung saan na lang yung napadpad, dagdag ni Alex. Hindi nila alam. Ang binatang minsan nilang nakasama sa silid-aralan ay hindi na ang dating Romel na kilala nila na mahirap. At sa hindi inaasahang pagkakataon, malapit na silang magtagpong muli. Isang simpleng pagkikita na magbabago ng kanilang pananaw at maglalantad ng isang katotohanang hindi nila kailanman inakala. Habang abala sa kwentuhan sina Jan, Michael, Alex, Cynthia at Badet, napagdesisyon na nilang maglibot muna sa loob ng mall. Masaya silang nag-uusap, nagtatawanan, tila bumabalik sa kanilang kabataan. Sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa isang bahagi ng mall kung saan maraming food stall. Mabango ang paligid dahil sa iba't ibang pagkain at maraming tao ang nakapila sa bawat tindahan. Uy, parang nagutom ulit ako. Kain ulit tayo, sabi ni Michael. Doon tayo sa may sikat na stall na yan. Turo naman ni Jan. Habang papalapit sila, may napansin si Alex. Parang pamilyar yung lalaki doon, sabi niya habang nakatitig sa isang simpleng lalaking abala sa loob ng stall. Napatingin ang iba at doon nila nakita si Romel. Nakasuot siya ng simpleng polo at apron. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga order. Kausap ang mga empleyado at paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa mga customer. Hindi kaagad sila napansin ni Romel dahil sa dami ng tao. Di ba si Romel yan? Tanong ni Jan. Oo, siya nga. Sagot naman ni Badet, sabay tawa. Grabe, dito lang pala siya nagtatrabaho. Nagkatinginan ng grupo at tila may parehong ideya na pumasok sa kanilang isipan. Lumapit sila sa stall. Uy Romel! Malakas na tawag ni Alex. Napalingon si Romel. Nang makita ang mga dating kaklase, sandaling nagulat ang kanyang muka. Ngunit agad rin itong napalitan ng mahinahong ngiti. Uy, kayo pala. Kamusta na kayo? Sabi niya. Ikaw, kamusta ka na? Tanong ni Cynthia. Ngunit may halong pangungutyana sa kanyang tono. Ayos lang naman, simpleng sagot ni Romel. Tumingin-tingin si Jan sa paligid ng stall, saka ngumiti ng may bahid ng pagmamataas. So, dito ka na pala nagtatrabaho ngayon? Tanong niya sa dating kaibigan. Hindi ka na nakabalik sa pag-aaral, no? Dagdag naman ni Michael. Hindi ka agad sumagot si Romel. Nanatili siyang kalmado. Sayang ka pre, sabi naman ni Alex habang napapailing. Kami, kahit papaano ay nakapagtapos. May mga trabaho na rin kami. Pero okay lang yan. Sabat naman ni Badet. At least may trabaho ka pa rin, hindi ba? Nagkatawanan sila. Ang kanilang mga salita ay tila punong-puno ng pagmamataas at pangmamaliit. Hindi man nila ito'y pinapahalata at sinasabi. Hindi nila namalayan na unti-unti nilang ipinapakita ang kanilang ugali. Ang akala nila, porket hindi nakapagtapos ang kanilang dating kaklase, ay wala na itong narating sa buhay. Tahimik lamang si Romel. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Sa halip, nanatili siyang magalang. So ano, gusto niyo bang umorder? Mahinahon niyang tanong. Nagkatinginan ng grupo. Tila lalo pang naaliw sa kanyang sagot. Grabe, professional ka na ah. Biro ni Cynthia. Sige nga, ano bang masarap dito? Habang nag-order sila, patuloy pa rin ang kanilang simpleng pangungutya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pumatol si Romel. Hindi niya pinatulan ang kanilang mga salita. Sa halip, ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang trabaho. Hindi nila alam, sa likod ng kanyang katahimikan ay may isang katotohanang malapit ng mabunyag. Isang katotohanang magpapabago sa kanilang pagtingin at magdudulot ng matinding kahiyan sa kanilang mga sarili. At sa sandaling iyon, nagsisimula ng umikot ang tadhanang pabor kay Romel. Habang patuloy ang tawanan at pangungutya ni Jan, Michael, Alex, Cynthia at Badet, nanatiling kalmado si Romel sa loob ng stall. Abala siya sa pag-asikaso ng kanilang order. Tila walang naririnig sa mga salitang ibinabato sa kanya.
tagal naman, reklamo ni Alex. Ganito pa talaga ang serbisyo dito? Ngunit bago pa makasagot si Romel, may isang lalaking naka-uniforme ang biglang lumapit. Mukhang isa itong empleyado ng mall. Sir Romel, dumating na po yung bagong supplies. Saan po natin ilalagay? Magalang nitong tanong. Biglang natahimik ang grupo. Ilagay mo muna dyan sa storage. Mamaya ko na lang titignan. Sagot na Romel ng mahinahon. Okay po sir. Tugon ng empleyado bago umalis. Napatingin sina Jan sa isa't isa. Hindi pa man sila nakapagsasalita. May isa pang staff ang lumapit. Sir, may concern lang po yung isang customer. Pwede niyo po ba silang kausapin? Tanong nito. Sige, sandali lang ha. Sagot ni Romel. Sabay tingin sa kanyang mga dating kaklase. Excuse me lang ha. At doon ay unti-unting nagsimulang mabuo ang pagdududa sa isipan ng grupo. Bakit parang iba? Bulong ni Cynthia. Hindi pa man nila tuluyang naiintindihan ang nangyayari. May isa pang empleyado ang dumating. May hawak na clipboard. Sir, kailangan na po nating i-review yung sales report for today, sabi nito. Tumango si Romel. Mamaya, after nitong rush hour. Hindi na napigilan ni Michael ang kanyang sarili. Sandali, Romel, tawag niya. Humarap si Romel sa kanila. Ikaw ba ang may-ari nito? Diretso niyang tanong. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging ingay ng mga customer at tunog ng mga kagamitan ang maririnig. Ngumiti ng bagya si Romel. Oo. Isa ito sa mga stall ko. Simpleng sagot niya. Parang biglang tumigil ang mundo ng kanyang mga dating kaklase. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Alex. Ikaw ang may-ari nito? At isa lang to sa mga stall mo? Ulit naman ni Jan. Tila hindi matanggap ang narinig. Tumango si Romel. Nagsimula lang to sa maliit. Unti-unti ko lang pinalago. Walang makapagsalita sa kanila. Ang mga taong kanina lang ay puno ng yabang. Ngayon ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng hiya. Ang kanilang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso. Naalala nila ang kanilang mga sinabi. Ang pangungutya, ang pangmamaliit, ang pag-aakalang mas lamang sila dahil nakapagtapos sila ng pag-aaral. Ngunit nasa harapan nila ngayon ang isang katotohanang hindi nila inaasahan. Ang binatang minsan nilang minaliit ay mas matagumpay pa pala kaysa sa kanila. Akala namin? Mahinang sabi ni Cynthia. Ngunit hindi niya na natuloy pa ang kanyang sasabihin. Hindi na nila kailangang ipaliwanag. Alam nilang mali sila. Hindi sila pinahiya ni Romel. Hindi siya nagkamali. Hindi siya gumanti. Ngunit sa kanyang katahimikan at simpleng pag-amin, mas lalo silang nakaramdam ng kahihiyan. Doon nila napagtanto, hindi pala sapat ang diploma upang masabing ikaw ay matagumpay. Matapos ang nakakagulat na revelasyon, nanatiling tahimik sina Jan, Michael, Alex, Cynthia at Badet. Ang dating maingay at puno ng tawanan na grupo ay tila napalitan ng bigat ng katahimikan. Hindi na sila makatingin ng diretso kay Romel. Ang mga salitang binitawan nila kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isip. Ang pangungutya, ang pangmamataas, at ang pangmamalit sa isang taong hindi naman nila tunay na kilala. Si Romel naman ay bumalik sa kanila matapos makipag-usap sa isang customer. Tulad pa rin ng dati, kalmado ang kanyang mukha at walang bakas ng galit. Pasensya na, medyo busy lang talaga, mahinaon niyang sabi. Ngunit bago pa siya makaalis, nagsalita si Jan. Romel, sandali lang, mahinang tawag nito. Huminto si Romel at tumarap sa kanila. Sandaling nag-atubili si Jan, tila nahihirapang magsimula. Ngunit sa huli, naglakas loob rin siya. Gusto lang sana naming humingi ng tawad, sabi niya, bakas ang hiya sa kanyang boses. Sumunod si Michael. Oo, mali kami classmate, hindi namin alam. Hindi namin dapat sinabi yung mga yon, dagdag naman ni Cynthia habang nakayuko. Isa-isang umamin ng bawat isa sa kanilang mga pagkakamali. Walang halong dahilan o palusot.
Tanging pagsisisi lamang ang makikita sa kanilang mga mukha. Tahimik na nakinig si Romel. Hindi siya kaagad nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang ngumiti. Ayos lang yun, sagot niya. Nagangat ng tingin ng grupo. Tila hindi inaasahan ang kanyang sagot. Wala sa akin yun, dugtong ni Romel. At saka, di naman masamang mangarap o maging proud sa sarili, no? Pero sana, wag nating maliitin ang iba. Simple lamang ang kanyang mga salita, ngunit tumimo ito sa puso ng bawat isa. Hindi lahat ng tagumpay nakikita sa diploma. Patuloy niya. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Iba-iba lang ang paraan kung papaano tayong umabot sa pangarap. Walang nakapagsalita sa kanila. Ramdam nila ang bigat ng kanyang mga sinabi. Hindi bilang paninisi, kung hindi bilang paalala. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang sila napahiya, natuto rin sila. Napagtanto nila na sa kabila ng kanilang mga pinag-aralan, may mga bagay pa rin silang kailangang matutunan. Ang respeto, ang kababaang loob, at ang pag-unawa sa kapwa. Salamat, Romel, mahina nilang sabi. Umiti si Romel. Salamat din. Buti na lang, nagkita-kita ulit tayo. Grabe no, ang tagal na panahon. Pasensya na, hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Kailangan kasi ako ng pamilya ko eh. Sa huli, nagpaalam na nga ang grupo. Umalis sila sa lugar na yon. Dadala ang isang mahalagang aral na hindi nila natutunan sa loob ng silid-aralan. Samantala, si Romel ay bumalik sa kanyang stall. Ipinagpatuloy ang kanyang trabaho na may parehong sipag at dedikasyon. Habang pinagmamasdan niya ang mga customer na masayang kumakain sa kanyang stall, napangiti siya. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, napatunayan naman niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa diploma, kung hindi sa sipag, tiyaga at kabutihang loob. At sa kanyang tahimik na paraan, naging inspirasyon siya ng mga taong minsang nagdududa sa kanya. Isang paalala na sa ating buhay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung papaano kang bumangon at nagpatuloy. Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang hindi inaasahang pagkikita ni Romel at ng kanyang mga dating kaklase. Ngunit ang araw na yon ay hindi bastang nakalimutan, lalo na ng mga taong minsang nagmataas at humusga sa kanya. Unti-unting nagbago ang pananaw ni Jan, Michael, Cynthia, Alex at Badet. Sa tuwing naaalala nila ang nangyari sa mall, hindi nahiya ang nangingibabaw, kung hindi isang mahalagang aral na naging gabay sa kanilang buhay. Si Jan na dating puno ng reklamo sa kanyang trabaho, ay nagsimulang mas magpursige. Hindi niya na ikinukumpara ang kanyang sarili sa iba, bagkus ay pinili niyang pagbutihin ang kanyang mga ginagawa. Si Michael naman ay natutong magpakumbaba. Sa halip na ipagmalaki ang kanyang natapos, mas pinili niyang pahalagahan ng bawat pagkakataon na matuto pa sa buhay. Si Alex, na palaging nagrereklamo, ay unti-unting nagbago. Nagsimula siyang mag-ipon at mag-isip ng maliit na negosyo. Ang kanyang inspirasyon ay ang kwento nitong si Romel. Si Cynthia at Badet naman ay naging mas maingat sa kanilang mga salita. Natutunan lang hindi lahat ng tao ay dapat husgahan base sa panlabas na anyo o nakaraan. At paminsan-minsan, bumabalik sila sa mall, hindi na para mangutya, kung hindi para sumuporta. Tahimik nilang pinagmamasdan si Romel sa kanyang stall. Abala, masipag, at puno ng dedikasyon. Hindi na nila siya tinitignan bilang hindi nakapagtapos, kung hindi bilang isang taong nagtagumpay sa sariling paraan. Si Romel, sa kabilang banda, ay patuloy sa kanyang pag-unlad. Lumago pa ang kanyang negosyo at nakapagbukas pa siya ng isa pang branch sa iba't ibang lugar. Marami na rin siyang natulungan, mga kabataang tulad niya na nangangailangan ng pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang simple. Hindi niya pinagmamayabang ang kanyang narating. Hindi rin niya ginagamit ang kanyang tagumpay para ipahiya ang iba. Sa halip, ginagamit niya ito upang magbigay ng inspirasyon. Isang gabi habang isinasara na ang kanilang stall,
Napatingin siya sa paligid ng mall. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Ang hirap, ang sakripisyo, at ang mga pangarap na minsay tila imposible. Ngunit napatunayan niyang posible pala. Hindi kailangan ng perpektong simula para magkaroon ng magandang wakas. Sa buhay, hindi mahalaga kung ano ang kulang sa'yo, kung hindi kung papaano mong ginagamit kung ano ang meron ka. At sa kwento ni Romel, isang simpleng binata na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, napatunayan ng isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa diploma, kung hindi sa tibay ng loob, sipag, at pusong hindi sumusuko. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ibig sabihin ito na wala ka ng pagkakataon na magtagumpay sa buhay. Kailangan mo lang magpatuloy ng magpatuloy kahit pa ikaw ay nahihirapan. Hanggang sa dumating ang araw na maabot mo na ang iyong mga pinapangarap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na huwag manghusga sa tao batay sa nakaraan o panlabas na kaanyuan dahil hindi natin alam ang tunay nilang pinagdaanan at kung papaano nilang nilalabanan ang buhay araw-araw. Sa huli, ang kababaang loob, sipag, tiyaga, ang siyang tunay na sukatan ng isang tagumpay. At sa tamang panahon, ang bawat pagsisikap ay magbubunga rin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.